Ito yung dapat sagutin ng, kayong mga Duterte supporters, ito dapat yung sagutin. Hindi na mamatay-matay ang issue na ang China or mga illegal activities nung nakaraang gobyerno ang posible raw nasa likod nitong mga destabilization o financier nitong mga galaw laban sa gobyerno. President Bongbong Marcos nagpakilala na sa lahat ng bumabati ko sa kanya, politiko, iba-ibang sektor na kaalyado ng mga anti-Marcos na hindi siya mahinang presidente. Okay? Alam niya ang kanyang ginagawa at kanyang ipinararamdam na ang mga pagpapatupad ng batas laban sa graft and corruption, laban sa katinuan ng ating para patinuin ang ating gobyerno at higit sa lahat para patunayan sa lahat ng mga naninira sa kanila na sila'y nagkamali sa mga paratang sa Pangulo. Ito po yung pagpapatupad ng matinding political will, investigasyon kaliwat kanan, pagpapairal ng batas, at pagpapatupad ng controversial na political dynasty, lalabanan na ito. Pati yung pagbabago ng party list law na inabuso ng mayaman kung paano sila naging party list. At pagpapatibay pa, hindi lang executive order sa ICI, bubuo na ng batas para tawaging Independent People's Commission Act para labanan ang mga posibleng graft and corruption sa mga susunod na araw. At kung naging batas ito, kahit matapos na ang term ni Pangulong Marcos, yan ay batas ng magagamit laban sa mga abusado sa ating pera at saka pangyarihan nila at ang mga mamaya nagiging biktima. Yan ang political will. Kahit sino pinapanagot. Kaya maling-mali ang mga paratang ng mga anti-Marcos, Duterte groups, camp at iba pa na mahina ang Pangulo. Hindi totoo yan kasi nakikita na natin. Walang shortcut na operasyon, investigasyon, kasuhan, lilitisin. Mga batas na kailangan na solusyon laban sa korupsyon, inilatag niya. Mahalaga yung priority na recommendation ng Pangulo. By the way, ang issue ng priority at saka urgent bill or certified proposed bill, magkaiba yun. Pag sinabing certified proposed bill, walang magagawa ang Kongreso at Senado, dapat sumunod, dapat gawin nila yun. Dapat yun gawin nilang batas. Kasi certified. Pag sinabing certified, hindi lang yan bigyan ng priority. Yan ay dapat magawa ng Kongreso at Senado. Hindi yung pagdidikta. Bahagi lang yan ng talagang kailangan. Pag sinabi namang priority bill, ibig sabihin, sa lahat ng priority ng Kongreso at Senado, isingit nyo yan, isama nyo yan, maging bahagi ng priority. Kaya magkaiba yun. Baka nagkakalituhan kasi. Bakit priority ng Malacanang ay parang baliwala sa Kongreso? Kasi nga, priority, kasama lang yan sa pwedeng priority. Pero, kapag certified proposed bill, talagang uunahin nyo. So, hindi binigla ng Pangulo ang pag-aproba ng anti-political dynasty, pagbabago ng party list at saka ng ICP. Kung hindi, isama lang. So, hindi niya inutusan, gawin niyo ito, isama niyo sa inyong mga plano, sa inyong ginagawa dyan sa Kongreso at Senado. Pero ang maganda nito, tumugon kaagad ang speaker at majority leader, yung kanyang anak, sila yung mismong sponsor ng proposed bill na yan. Sa Senado, marami ng senador, maging Senate President ay pabor dyan. Okay na okay. Yan ang magandang development. Alala ko sa mga nakaraang presidente, walang ganyan. Itong apat na panukalang ito. Lalo na yung mga importante yung anti-political bill na yan, anti-political dynasty yan. Talagang wala akong nakalusot yan. Mula 1987, pinag-usapan na wala mangyayari. Hinaharang ng mga malaking politiko. Hinaharang ng mga traditional politician kasi sila tatamaan. Pero ngayon, presidente na huwag inuutos eh. Dati mga nakaraang presidente, hindi yan ginagawang priority. Hindi nila pinag-usapan yan. Kasi mga kamag-anak nila nakapwesto. Ngayon, isinakripisyo ng Pangulo ang kanyang pamilya. Pero ngayon, ang maganda rito ay mukhang hanggang hindi lang first, second degree, hanggang fourth degree. So pati apo sa tuhod. Kung hanggang saan yung fourth degree na tawag, hindi pwedeng sabay. Nasabay-sabay sila sa gobyerno, maghawak ng posisyon sa gobyerno. Kung ma-approve ng batas, pero dapat ma-approve nito. Ayan, bahagi yan ng political will na gustong-gusto ngayon ng maraming sektor, especially ang business community. Kasi yun ang gusto ng business community. Liderato ng presidente, ng Pangulo, programa ng Pangulo, na naaayon sa batas. At pagpapalakas ng batas, iyan ang gusto-gusto ng business community. Mawawala ang talamak na korupsyon, mababawasan. Yan yun eh. Ano ito?
Payo, totoo naman. Ang mga DDS daw, Duterte supporters from day one, sumablay na, nagkamali na. Dahil sinasabi lagi nila nung araw pa, mahina si Pangulong Marcos. Mahinang presidente. At kung ano pa. Pero may nagkamali. Dahil pinatuyan ng Pangulo, hindi ako mahina. Ginagawa ko at gagawin ko ang tama. Ito na yun. Kaya kung yung mapapansin, lumamig yata. Halos wala. Kaya hindi naman ako nakikinig sa kanila. Balita ko humina. Parang naguluhan sila kung anong gagawin. Hindi nila maribat o hindi nila masagot. Itong matitinding pronouncement, galaw ng Office of the President, ang lahat ng nag-iimbestiga, base sa order ng Pangulo, laban kahit kanino, hindi maribat yan, hindi masagot yan ng mga Duterte supporters, followers. Sila paulit-ulit na lang sila sa paninira, bangag si Marcos, dapat palitan si Marcos resign, puro ganun lang gusto nila. Kasi sila lang yung kaya wala sumusunod. Kaya nga, naubos na siguro yung kanilang issue. Yung argumento, wala naman talaga silang argumento matino. Paninira lang, hindi naman argumento yung paninira na hindi totoo. Paninirang mahina ang Pangulo, ay hindi nga mahina. Pinakita na kayong tapang at talino. At seryoso, o di hari kayo ngayon. Naku, ito yung dapat sagutin ng, kayo mga Duterte supporters, ito dapat yung sagutin. Hindi na mamatay-matay ang issue na ang China or mga illegal activities nung nakaraang gobyerno ang posible raw nasa likod nitong mga destabilization o financier nitong mga galaw laban sa gobyerno. Ayan, mga Duterte supporters, kayong sumagot dyan. Totoo ba yan? Hindi matapos-tapos ang issue. Ang China daw ay tumutulong sa inyo. Ang mga involved sa Pogo, operator ng Pogo, operator ng drug operation, at kung ano pa mga illegal ng panahon yun, tinamaan sa programa ni Pangulong Marcos, posible daw na ito mga ito ang financier gumagastos sa galaw ninyo. So kung hindi nyo may papaliwanag, baka nga totoo. Kung idididman ito, abay lalawak ang paniwalang totoo yan. Kung ididilay naman ninyo, ay hanggang doon lang yun. Lalo na ngayon na may mga posibleng financier niya ng araw, yung mga nakakulong na. Eh, hindi nagagastos siya. O baka naman talaga kung dahilan kung bakit nakikita natin parang halos wala nang gumagalaw. Sila-sila na lang. Hanggang meeting-meeting na lang, pero sila-sila rin, walang bagong mukha, walang bagong organization. Kasi nga, alam ng mga matitinong Pilipino, tama ang ginagawa ng gobyerno at hindi tamang palitan ito ng mga maka-Duterte dahil nga sa mga agendang pansarili. Wow!